To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Now we worship you. Sing in church, I will worship. I will worship. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Now we worship you, Lord Jesus. There's no one, oh God, Lord, who is worthier, oh God, of our worship and all of our praise, but you alone, oh God. We worship you, oh God, and we bless
bless your name, Lord Jesus. Your love is strong and mighty. It's jealousy unyielding. It burns from me like a fire untamed. Your love is all consuming. You never stop pursuing. Nothing I could face could take it away. Yes, Lord. Nothing can separate us. Many trials can hide your love. No sword will wash it away. Your love, your love is like no other. Nothing else satisfies. It flows through the deepest waters. It rests on the mountains high. Your love is overwhelming. Brought me to life again. Your love will last forever. In you there'll be no end. Only your love. Only your love. Only your love. Let's sing how deep, how wide, how long, how high. Say it one more time. How deep, how wide, how long, how high. Your love is like no other. Nothing else satisfies. It flows through the deepest waters. It rests on the mountains high. Your love is overwhelming. Brought me to life again. Your love will last forever. In you there'll be no end. Only your love. Only your love. Only your love. Hallelujah. We thank you for your great love, my God. Hallelujah. Truly, that God's love is amazing. Amen. Hallelujah. And that His mercies are new every morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Truly, that you are our good, good Father, Lord.
and that your mercy endures forever, oh God. Thank you for always pursuing us, oh God, Lord. When we go far from your presence, oh God, you come, Lord, and pursue us and find us and bring us back to you, oh God, Lord. What a great love. No greater love than like your love, oh God. Thank you, Jesus. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You alone are good. We worship you, Lord. Let's sing it one more time. Your kindness. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Thank you, Lord Jesus. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever.
gracious and so loving and so kind. You alone will be honored and adored in this place, O God, Lord. Amen. And in our lives, O God, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, God. He is truly beautiful, marvelous, and wonderful God. He is our awesome God who is now in our midst. Amen. Amen. Thank you for your presence. Captivator of the searching heart, this Jesus, how precious, mender of a million shattered hearts, this Jesus, relentless. This Jesus, so wonderful, so beautiful, so kind and lovely, isn't he, beyond compare, treasure rich and rare, marvelous and holy, isn't he? He
glory belongs to you, our wonderful God, our amazing God. No one like you, Lord. We bless your name, O God. Hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos, ay niyong namnamin namin ang iyong presensya, ang iyong dakilang pag-ibig. Love. Mula noon hanggang ngayon, na narito ka sa aming buhay. You have satisfied us. Wala na kaming hahanapin pa. Dahil ang iyong presensya, ang iyong dakilang pag-ibig ay higit sa lahat ng bagay, O Diyos. Maaaring ang ibang mga tao, O Diyos, they keep pursuing ang mga bagay sa mundo ito. Ngunit kami na inyong tinawag, kami na inyong hinirang. Nandito kami, Diyos, because we want to know you more, we want to experience you, we want to see you, experience your goodness and faithfulness. Kayo lamang, Panginoon, ang tunay na kaligayahan at kaganapan sa aming buhay. Salamat o Diyos, kami narito sama-sama, nagpupuri sama-sama, na nagpapasalamat o Diyos sa iyong kabutihan. Hayaan niyo, Panginoon, na kami patuloy na mag-aalay ng pagpuri sa inyo. Dahil kayo, Panginoon, ang buhay, may agda ng buhay. Kayo ang may agda ng aming pananampalataya, O Diyos. At kahit kami minsan nawawalay sa inyong paningin, sa inyong plano sa aming buhay, narinig namin kanina, you keep pursuing us, Lord. We remember your story in the Bible when one was strayed away. Lord, iiwan mo yung 99 at hahanapin mo yung isang nawawalang Panginoon. That's how much you love us. Dahil ayaw nyo, kahit isa sa amin ang mawalay sa inyo. At kami, Lord, nagtitiwala dahil kayo hindi nagbabago, Panginoon. At kami naniniwala, Panginoon, at pinagkatiwala namin ang aming buhay sa inyo dahil hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami iiwan. You never leave us, no? Maring kami merong mga moments or time na nagkaroon ng pangamba or pagtutuda. Or meron kami mga panahon na kami, Diyos, ay hindi namin mawari kung bakit kami nalulungkot. Ang iyong protection, ang iyong pagtungkol sa amin sa banal, from the precious blood of Jesus. You are protecting us, Lord, from worries, from the work of the enemy. Kami nagpapasalamat ng Diyos na we don't have to worry about anything because you have come before us already. Alam na ninyo ang mangyayari sa aming hinaharap. Alam ninyo ang aming mga kahinaan ng Diyos. At kami naniniwala sa iyong pangako. Sabi ninyo, Panginoon, sa iyong salita, 2 Corinthians 12 verse 9, for my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Pagkakawakan namin. At kayo rin, Panginoon, ang maghihilom sa mga sugat namin naranasan, maging sa aming sakit, emosyon, physical na sakit at mga sakit ng aming spiritual na sakit. Salamat o Diyos. At hindi lang dahil sa pakiramdam na nandito kami, pero yung katotohanan na nandito kayo sa aming kalagitnaan. We
Because our faith is not just based on feelings, but on the truth of your word. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, for loving us. Thank you for being faithful to us even when we are faithless. Thank you, God, that you give us the strength to run the race. Thank you for the refreshing time that you are giving us each day and every day, Lord. Reminding us that you're always near. Thank you, Lord Jesus, for today. May you bless us as we come together, Lord. Let us allow us to receive that blessing that you have intended for us today. Yes, Lord. We may not Jesus. fully understand those blessings, God, but we know that you have prepared blessing for us today. Thank you, Father. We give you praise. We give you glory. We give you honor. In Jesus' name. Amen. Amen po. Good morning po sa bawat isa. God is good? All the time? God is good. Bakit nga po ba good ang Panginoon? Mga kapatid, sapagkat muli niya tayong binigyan ng buhay at kalakasan sa kabila ng pagod sa isang linggong pagkatrabaho, at ang Panginoon hindi nagkukulang sa atin, hindi niya tayo pinababayaan. Binibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang buong maghapon. Kaya sa umagang ito, napakapalad natin sapagkat makakarinig muli tayo ng isang magandang balita mula sa ating Panginoon kung paano tayo mamumuhay na ayon sa kanyang kalooban bago siya dumating o bumalik sa ating panahon. Ang aking pong ibabahagi ay sa araw na ito. Handa po natin yung ating sarili sa ating pakikinig. Ito po ay napakagandang balita para sa atin lahat, sa Ama, sa Anak. Halos sa atin lahat naka-include yung ating pag-aaral, lalo-lalo na sa ating Panginoon. Ang aking pong babahagi ay galing po sa Alibugang Anak, tungkol sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. Kung ano po mga version o language ang dala niyong Bible, sabahan niyo po ako sa pagbabasa bago po tayo nagsimula. Ang kagalakan sa langit ay sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig at awa ng Diyos na handang tumanggap at magpatawad sa sino mang tunay nagsisisi. Tulad po ng ating pag-aaralan, sa Alibugang Anak, mga kapatid, papakita ng Diyos ang isang mapagmahal na ama na naghihintay ng handang yumakap sa nagbabalik na anak. Lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay nagkulang sa Panginoon, pero ang Panginoon ay hindi po nagkukulang sa atin. Mahal na mahal po tayo. Kaya samahan niyo po ako sa pagbasa ng magandang balita sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.
Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. 23, katayin ninyo ang pinatabang guya. Ang guya po rito, ito po ay tupa o lamp. At tayo magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay at ngunit siya ay nabuhay. Nawala ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay nang umuwi at malapit na sa bahay, narinig ito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit ano ang meron sa atin? 27, dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayon niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. 29, ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. 30, subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. 31, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Narapat lamang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli o Diyos, kami ay sumasamba sa iyo. O Diyos, nagpupuri, dinadakila ang iyong banal at makapangyarihang pangalan dito sa lupa, gaya po ng nasa langit, Panginoon. Marami pong salamat sa isang muling pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang makarinig ng salita mo na siya magpapabago ng buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkukulang sa lahat ng bagay. Di mo kami iniiwan, ni pinababayaan, O Diyos. Alam mo at batid mo, O Diyos, yung aming nararanasan dito sa lupa. Dakilan sapagkat hindi po nga po kami isinisilang, alam mo na, O Diyos, yung aming pagdaraanan, dakilan Diyos. Maraming pong salamat sa oras na ito. Ikaw yung maparangalan at madakila sa aming pag-aaral, Panginoon. At ang inyong lingkod, Panginoon, dakilan Diyos, bago po ko tuluyan, ibahagi ang salitang ito na mula sa iyo. Linisin niyo po yung aking puso at ang aking isipan, dakilan Diyos, upang ako'y maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. At sa mensaheng ito, dakilang Ama, tago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang mahayag, ang kapangyarihan mo, ang kabanalan mo, O Diyos, ang magliwanag, Panginoon, sa araw na ito sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, dakilang Ama, ito po yung aming samot dalangin sa pinakamataas at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen po. Ano po? Ang istorya pong ito ay binahagi ng ating Panginoong Hesus sapagkat meron doon na habang siya ay nagtuturo, meron doon mga pariseyo at mga eskriba na nakikinig. Habang siya nagtuturo, sabi ng mga eskriba at mga pariseyo, bakit lumalapit sa kanya yung mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Kaya naman, ang parable na ito, ay binahagi ng ating Panginoon. Unang parable na binahagi niya, yung nabanggit kanina ng ating pastor, yung the lost sheep
Tapos pagkatapos po nun, yung pong the lost coins. At ito nga po yung pangatlo, yung the parable, the prodigal son. Amen. Parang talagang buhay na buhay tayo ngayon, ano? Ano po, yung ating binigyan tayo ng tenga, ano po, para makarinig, binigyan tayo ng mata para makakita, at binigyan tayo ng kamay para makagalaw. Ito po gamitin natin sa pagpupuri natin sa Panginoon. Amen po. Sabi nga dyan sa Luke chapter 15 verse 1 and 2, isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseyo at ang mga tapagturo ng kasulatan. Yung mga tapagturo po ng kasulatan, ito po yung mga iskriba, mga kapatid. Ano po, pinararatang na ba't lumalapit siya yung mga makasalanan? Ba't lumalapit siya yung mga maniningil ng buwis, sila yung mga makasalanan? Kumbaga, binibigyan ng usapin, ano po, yung paglapit ng mga makasalanan sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman, ang parable na ito ay binanggit ng ating Panginoong Hesus para maintindihan nila. Bakit nga po ba gumagamit ang talinghaga ang ating Panginoong Hesus? Sabi diyan, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Gumagamit po ng talinghaga ang Panginoong Hesus upang ipahayag ang mga misteryo ng kaharian ng langit sa mga nagnanais matuto habang kinukubli ito sa mga matitigas ang puso. Bakit matitigas ang puso? Kasi ayaw nilang makinig. Ayaw nilang sumunod sa aral ng Panginoon. Kahit ngayon, mga kapatid, maraming matitigas ang puso. Nakikita na yung kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoong Hesus, yung ginagawa niya mga himala kahit noon. Matigas pa rin ang kanilang puso. Ayaw na lang maniwala na si Hesus Kristo ay Diyos. Lagi nilang pinagpipilitan na ito'y tao lamang. Nakarinig na po ba kayo ng aral na ganoon, mga kapatid? Sapat na ang kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoong Hesus para siya tawagin Diyos, mga kapatid. Nagsilbi itong paraan upang gawing simple at madaling maalala ang malalim na espiritual na katotohanan at bilang pagtupad sa propesiya na ang tunay na makakaunawa lamang ang makakatanggap na higit pang karunungan. Kaya mga kapatid, I believe naman na lahat kayo nakapag-aral, ano po, kaya may karunungan taglay ang bawat isa para maunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Ang layunin po ng misaheng ito ay ipakita kung gaano nagagalak ang Panginoon sa makasalanan na nagsisisi. Galak na galak po yan. Ano po, pagka ang mga makasalanan, ano po, ay nagbabalik loob sa Panginoon, libu-libong anghel ang nagsasaya sa langit. Ganon din po sa atin dito. Pagka yung kapatid natin dumating, malakas, walang sakit, walang karamdaman, galak na galak tayo, di po ba? Salubong na salubong yung ngiti natin sa Kanya. Ganun po lagi ang gagawin natin. Kasi minsan, yung kapatid, pagka hindi natin nakakita, saka natin tatanungin, nasaan na kaya si kapatid? 2 buwan na hindi pa dumadalo. Di ba, Sister Edith, di ba? Ganun yung pagmamahal sa kapatid. Paparamdam natin yung kapatid, yung pagmamahal natin sa kapatid, ano po, pag nandito siya, kasi pagka wala na siya, hindi niya na mararamdaman yung pagmamahal. At tayo naman, pagka naman na mini-message naman tayo, paparamdam din natin sa kapatid na nag-message na mag-reply naman tayo. Kasi nag-aalala yun eh. Hindi po ba? Nag-aalala siya. Ano kaya nangyari sa kapatid? Especially ano po, sa namumuno na iglesia. Ano po, lagi tayong inaalala niya sa pagtulog niyan. Ano po, nananalangin niya para sa atin. Kaya kung minsan, alalahanin naman natin siya, mag-message naman tayo sa kanya mga message sa atin. Ganun po yung Panginoon, mga kapatid. Inaalala tayo lagi. Amen? Yun po ang pag-aaralan natin, ano po yung karakter nung mag-ama, ano po ito pag-aaralan natin, kung ano yung karakter ng anak at ano yung karakter ng ama. Ito po, sabi ko nga po, lahat tayo, anak, ama, ano po, naka-involve po sa mensaheng ito. Pati yung ina naka-involve po sa mensaheng ito, hindi lamang po sa isang tao. Ang rebuilding anak, ito po yung
larawan ng kasalanan. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, bigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinating nga ng ama ang kanyang ari-arian. Ano po yung nakita niyong attitude ng anak dito, mga kapatid? Di po ba meron siyang kasakiman? Di po ba meron siyang hindi magandang pagmamahal sa magulang? Sapagkat buhay pa yung kanyang magulang, gusto niya na angkin yung kanyang ari-arian, yun yung kayamanan. Di po ba? Sa mga Hudyo po, malaking insulto po, pagka hiningi mo yung mana mo at buhay pa yung magulang mo, malaki pong insulto sa kanyang magulang yun. Ganon din po sa atin, na pagbuhay pa yung ating magulang, ipakita natin yung pagmamahal. Panakita natin yung malasakit. Mga kapatid, huwag yung nakita mo lang yung marangya ang buhay ng magulang mo, gusto mo angkinin na lahat, hindi po naaayon yun sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Habang pinag-aaralan ko nga po ito, nag-flashback sa akin yung dati kong buhay. Ako po kasi, ang dating buhay ko ay maraming bisyo. Meron po akong kasugal, sa isang bahay, sugalan po yon. Habang nagsusugal kami, sabi nung anak na panganay dun sa tatay, na ibigay mo na sa amin yung kaparte namin para mapakinabangan namin. Ako na nasaktan ako kasi sabi ko, buhay pa yung mga magulang nito, ba't hindi hingi na yung mamanahin? Pagkatapos ng sugal, naikwento ko nga sa tatay ko na, yung panganay na anak ni Tata, sabihin ko na yung pangalan, ni Tata Fred, kinukuha na yung kaparte, gusto para doon mapakinabangan nila. Sabi ng tatay, lapastangan talaga kayong bata na yun. Ganun po, kahit sa atin mga kapatid, huwag natin hayaan malapastangan natin ang ating mga magulang sa salita, sa gawa, sa kayamanan, ano pa man. Sapagkat ito ay may kapalit na kaparusahan sa buhay ng bawat isa. Mahalin natin ang ating mga magulang kasi ang mga magulang, kung gaano kamahal ang kanyang mga anak, hindi po magsasuggest yan ay kapapahamak ng kanyang mga anak. Puri kabubuti. Amen. Amen po. Kaya bakit sabi dyan, at hinating nga ng ama ang kanyang ari-ari. Ano yung nakita nyo sa ugali ng kanyang ama? Di po ba? Mapagmahal. Ibinigay niya yung kalahati o yung kanyang mamanahin. Ibinigay niya yung free will doon sa kanyang anak. Kaya nga lang mga kapatid, yung anak na ito, sa halit na ibinigay yung kayamanan binigay ng ama yung kayamanan, sa iba niya dinala. Mga kapatid, kung mangyari man na pinagkatiwalaan tayo ng ating mga magulang ng kayamanan, ilagay natin doon sa dapat nakalagyan para magkaroon ng kabuluhan. Katulad ng pinag-aaralan natin, binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong buhay. Bigyan natin ng halaga at kabuluhan. Yung liwanag na tinanggap natin sa Panginoon, pagliwanagin natin. Ito po yung pagkakahati nung ama. Ito po kasi yung tradisyon, yung kultura ng mga Hudyo. Ang kinikilalang panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang 2 bahagi ng kanyang ari-arian. Kahit si anak na hindi gaanong mahal, sumobra po ako ng lagay. Hanggang 17 lang po yan. Kahit na po hindi gaanong mahal ng yung kanyang anak, ganun po yung hatian. Kung halimbawa may 3 hektarya yung kanyang magulang, 2 hektarya doon sa panganay, 1 hektarya doon sa bunso. Mga kapatid, kaya yung nakuha ng bunso, halimbawa 1 hektarya, ang bentahan ngayon ng per hectare, I think nasa 1.5. Hindi malaki-laking pera yon. Kaya lang, makuha mo man ang lahat ng kayamanan ng iyong magulang, kung malayo ka naman at hiwalay ka sa Diyos, yan po'y walang kabuluhan. Amen po. Katulad po ng isang isang mayamang hangal, yung naibahagi ng aking sister wife before. Di po ba? Nag-ani siyang napakarami.
Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi diyan, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sabihin natin, marami kang sasakyan, meron kang Rolls Royce, meron kang BMW. Eh kung hiwalay ka naman sa Panginoon, ano ang magiging silbi niyan? Hindi po ba? Parang nung mga panahon na nabasa ko siya, si Alexander the Great po ata yun, na nung namatay siya, tinawag niya yung pinakamagagaling na doktor. Tinawag niya lahat na para mapagaling siya. Pero yung pera niya, hindi siya napagaling. At ang bilin niya, pagka siya'y namatay at ililibing, yung mga kamay niya, nakalabas doon sa kabaong. Para makita na isa man na hindi po natin dito sa lupa, wala tayong madadala pagdating ng panahon. Hubad tayong lumabas sa sinapupuan ng ating ina, hubad din tayong babalik sa Diyos na walang kadala-dala, kundi yung ating pananampalataya. Kaya yung pong pananampalataya natin, alagaan natin, mahalin natin. Huwag natin sayangin. Sapagkat yan yung susi para makapasok tayo roon sa buhay na walang hanggan. At hindi po sapat ang pananampalataya. Kailangan po samahan natin at lakipan natin ng gawa sa paglilingkod sa Panginoon. Gawa po, gawa. Hindi po ngawa, gawa mga kapatid, ha? Baka po mamali tayo ng pagkakaintindi, di po ba? Gawa po mga kapatid. Amen. Sabi po sa Luke chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tayo wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen. Yun lang, meron kang singsing, masayang-masaya ka na, sapagkat yung singsing isang simbolo ng pag-ibig. Huwag na natin hangarin na masyadong yumaman. Kung ipagkaloob sa atin ng Panginoon, salamat sa Diyos. At pag ito'y pinagkaloob sa atin ng Panginoon, meron siyang layunin, hindi para sa iyong sarili lamang. May layunin siya. Hindi sa ating sarili, kundi may layunin siya upang makatuwang doon sa mga ngailangan. Kaya anuman ang daladala natin, halimbawa kung nagkaroon ka ng karamdaman, parangalan mo ang Panginoong Jesus doon sa kagitnaan ng iyong karamdaman. Kung ikaw ay naghihirap, parangalan mo ang Panginoong Jesus doon sa iyong kahirapan. Kung ikaw naman ay yumayaman, parangalan mo ang Panginoong Jesus doon sa iyong kayamanan. Amen. Ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan at anong oras mawawala dito sa mundo. Hindi natin alam paglabas natin dito, mga kapatid, hindi natin alam ang mangyayari. Kaya napakahalaga po nasa gawain ng Panginoon. Meron nga po akong siyang kasama, nagkakapilan siya sa Saudi po. Kasama ko sa trabaho, nagkakapilan siya. Hindi alam ng mga kasama, patay na pala nagkakapilan. Kausap pa yung asawa. Paano kung wala ka sa Panginoon, kapatid? Saan tutungo ang iyong buhay? Amen. Lagi natin narinig sa ating pastor, dalawa lang kahihinat ng tao. Buhay na walang hanggang pagdurusa at buhay na walang hanggang kagalakan mula sa Diyos. Ibinibigay sa atin yung magandang balita upang magkaroon tayo ng kaalaman, karunungan about sa kaligtasan. Pag narinig natin at tinuturo yung kaligtasan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Mayroong isang pastor na nangangaral upang magkaroon tayo ng kaligtasan at karunungan. Amen? Emotional po ako. Tubig. Kasi naramdam ko po yung yung hirap ng pastor. Kasi pastor po yung kapatid ko eh. Sorry po. Kaya, yung
pagpapahalaga doon sa mga kapatid na tumatayo. Lagi natin pahalagan kasi hindi biro yung kanilang posisyon. Hindi biro yung pagkakatawag sa kanila ng Panginoon. Ba yan? Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagluha kasi ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Ramdam mo yung kaluwalhatian niya na kailangan maihag mo yung tapat at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Patuloy po tayo. Sumobra po sa emosyon. Amen. Pangalawa po, ang paglayo ng pusong anak at ng binunga nito. Ito na po yung bunga. Yung matitigas ang puso, yung mga anak na suwail sa magulang. Sabi ko nga sa asawa ko, naaral ko ito, pasensya na po mo. Sabi ko, nalulungkot ako. Nagagalak at nalulungkot ako. Nagagalak ako, nag-aaral ako kasi marami kong natutunan habang ako nag-aaral. Nalungkot ako na kasi yung mga bata rito, sanay sila sa English, tapos yung mensahe ko Tagalog. Yun yung kinalulungkot ko. Pero ganun pa man at meron na akong nilagay na ilang English dyan para mapabasa ko sa isang youth mamaya para maramdaman din nila yung ating mensahe. Okay po, patuloy po tayo. Ang paglayo ng bunsong anak at ang bunga nito. Sabi ko nga po, pagka lumayo tayo sa ating mga magulang na mayroong kasakiman, may kapalit ito. At pinagkatiwalaan tayo ng ating magulang at hindi natin nilagay sa tamang kalalagyan, may kapalit ito, mga kapatid. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustin niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Hindi po ba? Tingnan niyo po yung ginawa ng hindi niya pinahalagahan. Yung pinaghirapan ng kanyang magulang, upang makaipon ng kayamanan, nilustin lang niya. Hindi po ba? Sa pamamagitan ng mga bisyo. Ano yung mga bisyo na ito? Andito na yung ABS-CBN. Hindi po yung channel, ha? Mga kapatid, ito po yung alak, babae, sugal, sigarilyo, kabaret, babae, narkotiko. Andito na lahat. Mga kapatid, andito na. Narkotiko, ito po yung mga pinagbabawal na gamot. Siguro noong mga panahon na may marijuana na kasi hindi lulutang yan. Wala pa nung panahon na yun. Oh. Ganyan niya po inubos yung lahat ng kayamanan na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya sabi niya, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Numasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala naman nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Tingnan po natin, once na yung mana na tinanggap natin, hindi natin iningatan at pinahalagahan at dinalaro sa bagay na dapat kalagyan, andyan po. Kung paano ibinigay ng Panginoon sa iyo ang biyaya, maaari din niyang bawiin lahat yan. Bakit? Upang maranasan mo yung hirap. Ito nga po yung tinatawag na pagpapalo. Upang makapanumbalik tayo doon sa presensya ng Panginoon. Pagka po nakakaramdam tayo na isang bagay na para tayong nahihirapan, balikan po natin yung ating nagawa. Baka meron tayong nagawa na lapastangan natin yung ating magulang, na lapastangan natin ang Diyos. Kaya niyang bawiin lahat yan. Kaya niya paramdam sa atin ang gutom. Bakit siya hinalin tulad dun sa baboy? Sapagkat ang baboy ng mga panahon ay marumi. At yung kanyang anak ay naging marumi dahil sa kasalanan. Ano ba ang gusto niyo? Yung sumunod sa Diyos na may pagpapala o yung may pagpapalo? Siyempre doon tayo sa may pagpapala. Di po ba? Upang maranasan natin ang pagpapala, sumunod tayo sa Diyos. Kung ayaw natin ng pagpapalo, mabigat po yung itinutuwid. Nakakasama ng kalooban. Pero pagkatapos ng pagtutuwid na yon, magiging mapayapa ng iyong buhay. Puno ng kagalakan. Puno ng presensya ng Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews, chapter 12,
verse 10 to 11, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Tulad po nung alibugang anak, di po ba? Naranasan niya ang gutom. Naranasan niya walang makain. Naranasan na niya yung matulog doon sa tabi ng babuyan. Kainin yung mga punong kahoy, mga bungang kahoy. Amen. Kung naalala niyo po mga kapatid na isinilang ang Panginoong Hesus saan? Kasabsaban, sa kulungan ng mga hayop. Di po ba? Gaano kahirap? Yun nangyari na yan, di po ba? Pero lahat yun tiniis ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Para sa ikaliligtas natin lahat. Itong alibughang anak na ito, maranasan niya ang kaligtasan sa pagbabalik niya rin sa Ama. 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Hindi po ba pag tayo tinutuwid ng mga magulang natin, nakaangil tayo? Minsan nakasigaw pa nga tayo eh. Pero hindi natin nararamdaman yung pagmamahal ng ating magulang. Gusto lang niya tayong maging maayos ang kailang buhay bago sila limisan sa ibabaw ng lupang ito. Walang magulang na gusto ng mapahamak yung kanilang mga anak. Puro pagmamahal. Dahil gusto niya, iwanan niya yung kanyang mga anak na maayos ang buhay. Naalala ko tuloy nanay ko eh. Siya na po kayo marami kasi kung naalala habang pinag-aaralan ko to. Kasi yung nanay ko noong mga panahon na talaga wala naman kami na lupa na titirahan ng bahay. Lumapit pa siya rin sa kapatid niya. Nahingi siya ng kapirasong titirahan ng bahay. Hindi siya napagbigyan. Nang umuwi yung nanay ko, sabi niya, lumapit ako sa kapatid ko kasi para sa titirahan ng bahay. Sabi niya, kaya lang di ako pinagbigyan. Tapos sabi ng nanay ko, ganun pa man, huwag sasama yung kapatid niyo, huwag sasama yung loob niyo sa kapatid ko. Kasi mahal ko sila, kapatid ko sila. Kaya naman, yun yung tanda ng aming pagmamahal sa kanila. Hanggang ngayon, ganun pa rin, hindi nagbabago yung pagtingin namin sa kanila na ang nakakalungkot lang sa nangyari sa kanilang mga buhay, sila nagkaaway sa kapirasong lupa. Yun po, at pasensya na po ulit. Sabi ng asawa ko, wag akong iiyak, Yun po, napakaganda po kasi ang topic natin kasi darating at darating ang panahon na yung mga anak natin magiging magulang yan. Kaya i-train po natin doon sa tamang landas kasi mga kapatid, iiwanan natin sila. Kawawa sila pag sila naiiwan na hindi sila marunong makisama, hindi sila marunong magmahal. Kawawa sila kasi magkakapamilya sila eh. Magkakaroon sila ng hipag, magkakaroon sila ng bayaw, magkakaroon sila ng biyanan. Kung ano kasi yung ginawa mo sa magulang mo, darating at darating araw, gagawin sa iyo yan ng kapwa mo. Totoo po yun. Upang maramdaman mo yung sakit na naramdaman ng magulang mo. Sarap magmensahe, ano po? Amen. Patuloy po tayo. Ephesians chapter 6, 1 and 3. Ito po yung sinasabi ko na gusto kong tumawag na isang youth. Nababasahin po ito. Siyempre, tatawagin ko po yung aking anak. David, come here, son. Yeah. Come here in front of our brother and sister in Christ. Okay, read, son. Yeah. Ephesians 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may
go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Amen. What is the promise of our Lord Jesus Christ? If you obey your parents, Verse 3. enjoy and Long life. long life. Yeah, lahat tayo. If you obey our parents, there is the reward. There is the blessing. What is the blessing? Long life and joy. Another one, son, please. Colossians 3, Colossians chapter 3, verse 20. Children, obey parents in everything, for this pleases the Lord. Amen. Thank you, son. Amen. Kailangan po natin kasi sanayin sila. Hindi po ba? Kasi darating yung araw, iwanan ko siya. Nag-iisa yung asawa ko. Sino yung magtuturo sa kanya? Di ba? Si pastor, imiidad na rin. Di ba? Kung nakita nyo yung mga pinalaki ni pastor, di ba napakababa ng kalooban. Ako natutuwa kasi 13 years ko siyang hindi nakasama, pero yung kanyang ugali, yung kanyang attitude, yung karakter niya talagang, kuminsan talaga, mamamangha ka. Napakababa na. Ayaw niya na namin nagsisigawan. Sabi niya isang gabi, pag narinig kami magsigawan mag-asawa, alis siya, pupunta siya kay Papu. Bahala kayo dyan. Oh. If I heard you're shouting, I'll go to Papu. Sabi niya gano'n. Ganun po siya pinalaki. Ano po, nang may kagandahan sa kanyang puso. Pag-ibig, may malasakit sa kapwa. Ganun po, kaya yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, ano po, pag maayos yan, magiging maayos ang kanilang mga buhay. Amen. Pagka po hindi natin sinunod ang ating mga magulang, mga kapatid, may mangyayari at magaganap sa buhay natin. Hindi man ngayon, pero darating at darating ang Panginoon. Nagaganapin niya sa ating buhay. Yung mga anak na hindi sumusunod sa mga magulang, darating ang panahon, mapahamak yan. Darating ang panahon, lumalaki ang bata. Ano po, wala man lang siya natutunan. No? Hindi man siya marunong magsaing. Paano ang buhay niya? Hindi man siya marunong maglinis ng bahay. Paano ang buhay niya? Hindi po ba? Ganun kabigat po. Hindi, ang buhay dito hindi paglalaro. Ang buhay sa mundong ito ay seryoso. Hindi yung minsan, tapat ka, minsan, hindi ka tapat, hindi mo po pwede yun. Dapat kung tapat ka, tapat ka. Kung tapat ka sa asawa mo, tapat ka sa asawa mo. Kahit nasaan lugar ka. Isa pa po, ang pagbabalik ng bunsong anak, ito na po yung kagalakan ng pagbabalik ng bunsong anak. Sabi diyan, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Ibig sabihin, yung ama niya, sagana-sagana sa biyaya. Kasi may mga alila eh. Ganon din po yung ating Diyos. Saganang-sagana sa biyaya na ipagkakaloob sa atin. Once na himiwalay tayo sa Diyos, once na himiwalay tayo sa ating mga magulang, at mabigat ang ating kalooban, mga kapatid, matinding dagok ang darating sa buhay natin. Mauubos tayo, baka dumating ang panahon, wala na tayong masilungan. Sabi niya, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat dapat na tawagin anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Di po ba? Yung pagbabalik loob sa Panginoon, kailangan may pagpapakumbaba. May pagluha. Sapagkat matindi ang ginagawa nating kasalanan sa Kanya. Sa maliit o malaking pagkakasala, kasalanan po yan. Pagka nangupit ka na €1, sabihin mo, hindi kasi maliit lang yan. Kasi €1 lang, kasalanan pa rin yan, mga kapatid. Maging tapat tayo sa maliit na bagay.
upang makamit natin yung reward sa Panginoon. Saka ang tunay po na pagbabago at pagsisisi ay nagkakaroon ng tunay na direksyon sa kanyang buhay. Kasi kung hindi ka naman tunay na nagsisisi, hindi ka naman tunay na nagbabago, wala pong direksyon ang buhay natin. Pag-iwang-giwang po tayo, para tayong alon sa dagat. Kasi hindi tayo tapat na nagbabalik loob sa Panginoon. Alam natin, mga kapatid, mayroong prayer meeting. Wala naman tayong ginagawa. Di po ba? Ilaan natin yung buhay natin dun. Makinig tayo ng magandang balita. Di ba? Magandang mensahe ng Panginoon. Patay ay muling nabuhay. Di po ba? Wala po yata ng baterya. Ayaw pong lumipat. Ayun. Ang sabi po dyan, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin nyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin nyo ang inyong puso, kayo pabago-bago ng isip. Yun po, pinalilinis po ng Panginoon. Paano itong malilinis? Lalapit tayo sa Diyos. Hindi pa pala yun, lalapit po tayo sa Diyos. Paano tayo makalalapit? Mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Lapit tayo sa Kanya. Sapagkat yung gawain ng Panginoon, siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan upang patuloy na makapanumbalik sa Diyos. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan nyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ng inyong kagalakan. Kung kayo po yung masayang-masaya doon sa pagkakasala, ngayon, papalitan natin yan ng kalungkutan upang makabalik tayo rin sa Panginoon. Hindi kasi natin kayang tanggalin ang tali na makamundo pagka hindi tayo lumapit sa Diyos. Patuloy tayong gagapusin sa sanlibutan pagka walang Kristo sa puso natin. Pagka narinig na natin yung lagi natin na memory verse na tayo nakipag-isa na kay Kristo, tayo na po isang bago ng nilalang. Wala na dyan yung tampo, sama ng loob, galit, puot, wala na po dyan. Pagka yung kapatid na dumalo, at alam mo yung pinagdaanan, salubungin mo na may kapayapaan at kagalakan. Then magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Siya yung magtataas sa atin, hindi yung ating kapwa. Ang Panginoon na magtataas sa atin sa pagpapakumbaba. Hindi po tayo malulugi pagka tayo nagpapakumbaba, mga kapatid. Meron tayong reward na matatanggap. Kung pagpapatuloy natin yan. Huwag tayong masyado naniniwala sa Martes, Maripos. Huwag tayong naniniwala doon. Pagka mga kay Marisol, sul-sul yan. Bakit nagpapakumbaba ka? Huwag ka nang hingi ng sorry. Sul-sul yan. Mga kapatid. Scammer po yan. Kasi pagka doon tayo nakinig kay Martes, kay Marisol, ano ba? Wala mangyayari sa buhay natin. Ma-repost mo na yan. Sige, hindi mo alam, nakakasakit ka na pala ng kalooban ng kapwa mo. Di ba? Ma-repost mo na yan. Ito naman sulsa. Sige, sulsul hanggang sa nagkaroon ng alitan yung magkapatiran. Di ba? Magpakumbaba po tayo. Katulad ng ating Panginoong Jesus, siya yung pinakamagandang example, modelo ng ating pananampalataya. Ang pananabik at pagkapatawad ng Ama, ito ay larawan ng biyaya. Dito na malapit-lapit na po tayo, nasa verse 20 na po tayo ng 24. Malapit-lapit na po tayo. At siya nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa natanaw siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa at patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Nakita natin yung pagmamahal ng isang magulang. Ganon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung magulang dito, na kahit yung anak niya ay amoy baboy, kasi galing sa doon sa pag-aalaga ng baboy, di po ba? Di ba? Hindi niya inalintana yung amoy. Eh dito sa atin, makaamoy lang tayo sa katabi natin sa bus na hindi magandang amoy. Ganyan tayo na sang-sang. Ganyan tayo. Pero iba ito, mga kapatid. Iba yung Diyos, mga kapatid.
Hindi niya alintana yung amoy ng baboy. Niyakap ito, tinalikan, hinagkan. Ganun po magmahal ang Diyos. Na kahit anong uri ng kasalanan meron tayo, open arms siya para tanggapin tayo sa ating pagbabalik sa Kanya. Hindi niya tinitingnan yung dungis natin. Ang tinitingnan niya, yung puso natin. Yung tunay na pananampalataya natin sa Kanya. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat, dapat na tawaging anak ninyo. Yun po yung napakahalaga sa buhay natin. Paglalapit tayo sa Panginoon, sabihin natin kung ano yung kasalanan natin. Ihag natin sa Kanya. Ano po, kung may time po kayo, meron pong Bible study ron sa bahay nila Crowell family, kala Kuya Joshua, marinig niyo po yung pangangaral ng ating pastor doon, napakaganda po. Lagi niyang itinuturo yan na pagka tayo nakakaramdam ng ganyan, sa Lord tayo lalapit. Sabihin natin sa Panginoon kung anong klaseng kasalanan na meron tayo na hindi natin masabi-sabi sa ating kapwa. Makikinig po ang Panginoon. Huwag natin ililihim kasi alam ng Panginoon sa maliit at malaki ng pagkakasala. Hindi maililihim sa Panginoon yan. Hayag sa Panginoon yan, mga kapatid. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila dahil madali kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay. Namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Nakita po natin yung kagalakan ng Diyos doon sa mga tao nagbabalik loob. Hindi po ba? Yung mga alila po rito, yung mga nagdidiwang, kasama na po rito yung mga anghel sa langit na nagagalak pagka mayroong isang kaluluwa nagbabalik loob sa Panginoon. Ang sabi po diyan, halikayo sa Isaiah chapter 1 verse 18, halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Yan po yung ginawa nung Ama doon sa kanyang anak. Na kahit marumi, kahit na punong-puno siya ng kasalanan, niyakap at hinalikan niya yung kanyang anak. Ganon din po sa atin. Pagbalik natin sa Panginoon, yakap, halik, may reward pa po yan. Ang sabi diyan, sa 19, kung kayo susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway at iyak na kayo'y mamamatay, ito ang sabi ni Yahweh. Sino pa may sabi? Ang Diyos ang may sabi. Once na nagpatuloy tayo, po sa pagsuway sa Panginoon, may kalalagyan tayo. Mga kapatid, hindi lang yung physical na katawan ito ang mamamatay, pati yung ating spiritual. Wala namang gustong mapunta sa impyerno. Di po ba? Lahat tayo gusto natin mapunta sa langit. Kailangan gawin din natin yung part natin. Kung gusto natin mapunta sa langit, gawin natin yung part natin. Ngayon, kung ayaw mo naman sa langit, nasa yun na po yun. Pero pinakamaganda, magkita-kita po tayo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi po masasayang yung ating pagpapagal kay Kristo. May reward po na nag-aantay para sa atin. Kaya nga sabi diyan sa 1 John 1:9-10, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya tapat at matuwid. Amen? Siya lang po yung makapaglilinis sa ating mga kasalanan, walang iba. Yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yun po yung naglinis sa atin. Yung kanyang dugo at laman na tumingin sa krus ng Kalbaryo, yun po yung naglinis sa atin mga kasalanan. Ang tamang bahagi natin doon, yung manampalataya tayo sa Kanya. Ngayon, kung hindi tayo nanampalataya sa Panginoon, hindi natin mararanasan ng kapatawaran. Ito yung panawagan ngayon, hindi bukas. Panawagan po ngayon.
Kaya nga sabi ito, hali kayo at magkaliwanagan tayo. Hindi sinabi, pumunta kayo sa akin bukas at magkaliwanagan tayo. Kundi ngayon na sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Ihayag natin sa Kanya. Lahat yan. Alam niya. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ng Kanyang salita. Amen po ba? Lahat po ba tayo nagkakasala? Amen po. Kakasala tayo. Hanggat nandito tayo sa ibabaw ng lupang ito, nadudumihan ng ating mga paa, naalikabukan. Kaya napakahalaga po, ng pananalangin sa gabi, na humihingi ka ng tawad kasi hindi mo alam na nakasakit ka pala ng damdamin ng iyong kapwa. Eh kung hindi ka nakahingi ng tawad sa Panginoon, natapos nabangungot, huwag naman sana mangyari. Hindi po ba? Paano tayo makapasok sa buhay na walang hanggan? Nakasakit tayo ng ating damdamin ng ating kapwa. Kung hindi tayo nagpapatawad, sabi ng Panginoon, hindi na tayo Kanyang papatawarin. Pagka tayo hindi pinatawad ng Panginoon, paano tayo makapasok sa buhay na walang hanggan? Kaya magpatawad tayo, mga kapatid. Mahirap, pero kailangan po natin na magpatawad. Ang pananabik pagpatawad ng Ama, ito'y larawan ng biyaya. Ibinalik ko lang puro sa 22. Maganda kasi yung kahulugan nung sinasabi dyan. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila, madali kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Basahin po natin yung mga kahulugan ng binigay ng Ama. Ang sabi niya, pinakamagandang damit. Sumisimbolo sa pagpapanumbalik ng dangal at kalinisan. Ibig sabihin, tinanggap siyang muli ng buong pagmamahal at hindi na ibinibilang ng kanyang mga pagkakamali. Yung simbolo ng otoridad at pagiging tunay na anak. Nung unang panahon, ang singsing, lalo na ang may tatak ay tanda ng pagkilala at karapatan sa pamilya. Yung sandalyas po, sumisimbolo ng kalayaan at katayuan bilang anak. Hindi alipin, karaniwan na walang sandalyas sa mga alipin noon. Kaya ang pagsusuot nito ay tanda na siyang ay malayang miyembro ng pamilya. Pinakikita nito ang ganap na kapatawaran, pagtanggap at pagbabalik ng dignidad sa mas malalim na kahulugan. Ito ay larawan ng pagmamahal at awa ng Diyos sa taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Panginoon. Di po ba? Napakaganda ng nais ng Panginoon sa atin. Bihisan tayo ng magandang damit. Ano po? Yung binihi sa atin ang buhay ng ating Panginoong Hesus upang tayo makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Si Kristo po ang ibinihi sa atin, yung kanyang dugo at laman. Siya po yung naglinis sa atin. Amen po? Yung singsing na ito, napakaganda po ito. Ginagawa po ito sa nagkakasal, sa kinakasal. Kung sino po ba may mga asawa na rin, tandaan niyo po ba yung sinusuot niyo yung singsing sa inyong asawa? Ano po ba sinabi niyo sa inyong asawa? Natatandaan niyo po ba yun? Sabi diyan, Silvia, tanggapin mo ang singsing na ito. Di po ba? Ito'y tanda ng pag-ibig at pagmamahal katapatan ko sa iyo. Ano ba? Di ba? Mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Pagka sinusuot po yung singsing na yan, kaya wag niyo po nga yung singsing na ito, wag niyo wawala sa tabi niyo kasi tanda ng inyong pagmamahal sa asawa yan. Amen. Kung hindi ka kasya, ilagay niyo sa kwintas. At ang singsing po, ang sinasabi ko, hindi po pwede ito yung halimbawa na lang nagpakasal yung lalaki sa lalaki. Berto! Sabi, Berto! Sinusot ko yung singsing na ito kay Pedro. Kaya hindi po pwede yun. Mga kapatid, ang pagsusuot ng singsing sa mag-asawa, sa lalaki at sa babae lang. Hindi po pwede ito kay Berto at kay Pedro. Mga kapatid, sapagkat ito'y tanda ng pag-ibig at respeto sa Diyos, mga kapatid. Ganon din sa pamilya, sa mag-asawa. Kaya nga ang singsing, tingnan nyo, wala po itong putol. Kasi yung pag-ibig nyo, habang kayo ay nabubuhay,
imiikot lang sa isang relasyon. Hindi ito imiikot sa 3 relasyon. Kundi isang relasyon lang. Ikaw at ang iyong asawa. Pagka sumobra doon, pagkakasalan na po yun, mga kapatid. Kaya doon sa may mga asawa, huwag niyo pong kakabisaduhin yun. Baka may magtanong sa inyo, ano ba yung sinot mo kahulugan o sing-sing na binigay mo sa iyong asawa? Baka hindi mo masagot yun. Hindi po, pahalagahan natin. Yung sinumpaan natin sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Panghawakan natin yun. Itinatawag na till death do us part. Kailan yung kabatayan lamang ang magpagpapahiwalay sa kanyang dalawa. Kahit na yung asawa medyo may kasungitan, matapang, mamahalin mo pa rin yan. Kasi sabi nga, pag nag-asawa ka, may tinatawag na pakyaw. Hindi mo pwede nga, ayoko nito, ayoko nito. Hindi po. Pag pinakasalan mo yung asawa, lahat yan. Kung ano ugali niyan. Hindi mo pwede na package yan, package. Kaya pagka yung asawa, salamat sa Panginoon, meron akong mabait at magandang asawa. Di ba? Ganun po. Huwag natin nga hanapin yung isang bagay na wala sa ating asawa kasi magkakasala tayo. Amen. Patuloy po tayo. Okay lang po ba kayo? Purihin po natin ang Panginoon. Palakpak nga po dyan. Amen. Malapit na po tayo magtapos. Ang puso ng panganay na anak, ito na po, nandito na tayo sa panganay. Nasa bukid noon ng anak na panganay, nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narito ang katugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit ano ang mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Pinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya. Ito po yung tupa nga po o lamb sa English. Dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwan kami ng aking mga kaibigan. Makita po natin, yung panganay ay laging kasama ng ama. Ibig sabihin, kung kukuha natin sa ating simbahan, lagi natin kasama ang Diyos. Ngunit yung puso ng panganay, andun yung matampuhin, matagpapagtanim ng sama ng loob. Hindi po ba? Ayon din niya matanggap yung pagbabalik ng kanyang kapatid na nagkasala. Dito wala nang po dito nun, di po ba? Pag kami dumarating na kapatid, welcome na welcome siya, di po ba? Ganun po yung gagawin natin. Lagi natin i-welcome yung mga kapatid na dumarating. Kay matagal, kay baguhan siyang dumarating, welcome po natin. So, yung ugali po kasi nung panganay na anak, mayroong panunumbat sa kanyang magulang. Ano po? Sinusumbatan siya na lagi siyang kasama, lagi siya nagtatrabaho sa bahay, sa bukid. Hindi po natin kailangan sumbatan kung tayo ay nagtatrabaho sa bukid man o sa bahay. Yun po yung karangalan ng Diyos sa buhay natin. Kung ano man po yung ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom, dapat napaparangalan natin ng Diyos. Huwag natin susumbatan yung kapatid na darating. Kumbaga, yayakapin natin siya na kasama yung pagmamahal natin sa Diyos. Sabi, subalit nang dumating ang anak ninyo, ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sinusumbatan niya yung ama sa ginawa niya. Di po ba? Sa iglesia nangyayari yan. Yung puso kasi ng anak na ito, kasama na niya yung ama, hindi pa nababago yung kanyang ugali. Dapat tayo nasa iglesia, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang pastor, ipinakikita natin yung pagbabago natin. Ipinakikita natin yung pagmamahal natin. Ito kasi dapat na matuwa siya sa kanyang kapatid na nanumbalik, di po ba?
Pero katakot-takot na sumbat ng ginawa niya doon pa sa kanyang ama. Hindi siya makapasok-pasok ng bahay kasi sa galit, sama ng loob. Nangyayari po yan sa iglesia. Pagka tinamaan sa mensahe ng pastor, hindi na dadalo. Hindi po ba? Hindi, totoo ba? Kung po tayo, huwag po tayo maglihiman, mga kapatid. Nung ako bago-bagong Kristyano, mas gusto ko yung tinatamaan ako ng mensahe. Mas gusto ko yung umiiyak ako sa Panginoon. Hindi naman alam ni pastor yung buhay ko para patamaan ako. Hindi, yun yung kalooban ng Panginoon para mabago ang pamumuhay mo. Ngayon, kung hindi natin tatanggapin yung salitang iyon, hindi mababago ang buhay natin. Kasi ayaw natin tumanggap ng pagkakamali. Ayaw natin tanggapin yung pinakamagandang biyaya ng Diyos. Yung mabago yung ating buhay. Sabi nga po sa Matthew chapter 15, verse 8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Ngayon, kung hindi natin binabago yung ating sarili, makakagaya po tayo dito. Doon sa panganay na anak. Nagpupuri tayo sa Panginoon, pero yung puso natin puno ng sama ng loob. Nagpupuri tayo sa Panginoon, pero yung katabi natin, katampuhan natin. Alam ng Panginoon yan. Alam po yan. Kung po tayo, hindi po ito pataman, ito seryoso, kung po ito, yung bang real talk po tayo, mga kapatid. Ilang taon na tayong Kristyano? 40 years? 30 years? 20 years? Pero yung puso natin hindi pa nababago. Andun pa rin yung sama ng loob. Andun pa rin yung tampo sa kapwa natin, mga kapatid. Mangyayari sa atin dito. Ganito ang mangyayari sa atin. Ang paggalang sa akin ng bayang ito mapagkunwari. Kunwari lamang. Sapagkat saan daw? Sa bibig lang. Sa nguso lang. Sa nguso lang na manggagaling yung pagpupuri pero wala sa puso. Kailangan pag nagpupuri tayo, dito sa puso, hindi sa nguso, mga kapatid. Kasi pagka sa nguso lang, hindi makikita sa buhay natin yung pagbabago ng Diyos sa pamumuhay natin. Matthew chapter 23 verse 27 to 28. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao. Mabubuti, ngunit ang totoo'y puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Di po ba? Gusto ba natin maiparatang sa atin ng Panginoon ito? Siyempre, hindi kailangan baguhin natin yung ating buhay. Bakit ba tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon? Para mabago yung ating buhay. Para maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Yung Diyos, kung hindi ka sasamba sa Diyos, hindi Diyos pa rin yan. Hindi mawawala yung kanyang kapangyarihan. Pero pagka hindi ka sumasamba sa Diyos, magpapara ka lang ng puno. Ang puno kasi, pagka tinanggal mo sa lupa, ito ay mamamatay. Ganon din po yung isda. Pagka ang isda, hinangon mo sa tubig, ito ay mamamatay. Ganon din po ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao, pagka wala sa Diyos, ito ay mamamatay, mga kapatid. Kaya patuloy tayo doon sa presensya ng Panginoon. Last verse na po, ang dakilang pag-ibig ng Ama sa kanyang mga anak. Sumagot ang Ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Di ba? Pagka lagi tayo sa presensya ng Panginoon, may nakalaan na biyaya sa buhay natin. Hindi man ari-arian sa ibabaw ng lupang ito, doon sa buhay na walang hanggan, mararanasan natin yung ari-arian na sinasabi ng Diyos. Wala kang ginto sa mga panahon ngayon, pero pagdating sa buhay na walang hanggan, mas marami kang ginto na makikita roon. Yung ginto mo rito, walang sinabi sa ginto doon, mga kapatid. At hindi mo madadala yan sa hukay. Hindi mo madadala yan sa langit. Maaaring madala mo sa hukay yan, pag nakita ng suporterero yan, oy, may gold doon. Di ba? Pagka nakita ng suporterero yan,
Di ba? Babakbakin yan. Ano pa ang silbi? Hindi po ba? Mawawala ng silbi lahat yan. Mananako pa yung ginto na yan. Ang nakakalungkot nga mga kapatid, ano? Dito sa pinag-aaral natin, ang isang magulang may 10 anak. Pero yung 10 anak hindi kayang alagaan isang magulang. Yung 10 anak kayang pag-aralin niya ng kanyang magulang. Pero yung isang anak nakita na yung kanyang magulang, nahihirapan, di pa tutulungan. Yan nakakalungkot sa buhay natin tao. Nakita na yung anak, yung magulang, baluktot nakakahugas ng pinggan. Pag uwi ng bahay, yung anak magdadabog pa. Hindi po ba? Mabigat yun. Kaya nga pagka nagkukwento po kay David, kinukwento ko yung buhay ko dun sa nanay ko. Kailangan ang nanay ko pag galing sa bukid yun, kailangan nakaluto na ako para pag uwi niya, paghahain ko lang siya ng pagkain. Ganun po yun. Yung kasing buhay natin, nagmumula yan sa magulang. Tinetraining ka niyan. Sasabihin niya na sa akin noon, bunso kasi tawag ko sa akin, bunso. Bunso, masakit yung mga kamay ko, ikaw nang magluto. Bunso, masakit na yung mga kamay ko, ikaw na ang maglaba. Bunso, ikaw naman malansya. Gagawin ko yun kasi nararamdam ko yung pagmamahal ko sa magulang ko habang siya'y nabubuhay. Gawin po natin yun. Sa bawat plano natin sa buhay, isama natin ng Diyos, isama natin ang ating magulang upang maranasan natin yung biyaya ng Panginoon. Huwag puro sarili natin na pagkatapos tayong iluwal ng ating mga magulang, lalapas na nga natin siya. Habang sila nabubuhay, pakita natin yung pagmamahal. Pakita natin yung malasakit sa Kanya. Narapat lamang tayo magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan. Yun po yung kagalakan ng Diyos. Ano po? Doon sa mga natatagpuan, sa nagkakasala, na nagsisisi at nagbabalik loob sa Panginoon. Sabi ko nga po kanina, yung libo-libong anghel na magsasaya sa kalangitan, sabi diyan, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan. Ganun po. Ganun po nagagalak ang Panginoon. Ganun po nagagalak ang mga anghel sa pagbabalik ng isang makasalanan. Amen po? Amen. At bilang pagkatapos po, konklusyon, tayong lahat ay makasalanan gayang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo mga naging alibughang anak na nalugmok sa kasalanan, ganun pa man sa halip na tayo manatili sa madilim at mapanganib na kalagayang ito, makabubuting bumangon tayo sa ating pagkakalugmok sa kasalanan. Dumulog tayo sa kabanal-banalang Diyos Ama na naghihintay sa ating pagbabalik, na handa niyang tayong tanggapin ng may pagkahabag, pagkapatawad, pag-ibig at may mga pagkapala na nakalaan sa ating pagbabalik. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Tayo po tayo manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos na banal at dakila, lubos-lubos kami, O Diyos, na nagpapasalamat sa mensahe mo na pinagkaloob mo sa amin. Kung gaano na kailangan namin, O Diyos, na mahalin ang aming mga magulang. Mahalin unang-una ang Diyos upang matuto kami magmahal sapagkat Ikaw po, O Diyos, yung unang nagmahal sa amin. O Diyos, hindi ka nag-atubili o nag-alinlangan na iyali mo, O Diyos, ang iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus upang matubos kami, O Diyos, sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Salamat, Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig, pagmamahal, habag at awa na patuloy mo, O Diyos, na ipinararanas sa amin. Ikaw, O Diyos, yung maparangalan at madakila sa buhay namin, sapagkat hindi namin alam, Panginoon, yung araw at ang oras namin dito sa lupa. Darating at darating ang araw, Panginoon, kami babalik sa iyo. Kaya naman, amin Diyos, sa oras na ito, tanggapin mo, O Diyos, yung aming buhay, amin Diyos, upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Gabayan mo kami, O Diyos, sa pang-araw-araw namin buhay. Panginoon, maraming pong salamat at dinadalayan ko sa iyo, Panginoon, ang
ang bawat mga kapatid ko, Panginoon, sa araw na ito na ikaw, yung Panginoon, yung kanilang narinig, aming Diyos. Ipabaon mo sa kanila, Panginoon, sa kanilang puso, sa kanilang isipan, Panginoon, ang salita mo, O Diyos, sa bawat segundo ng kanilang buhay. Sapagkat upang maranasan nila, dakilang Ama, yung kapangyarihan, yung kadakilaan mo at biyaya mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At ganun din, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon. Dakilang isang mensaheng ito, Panginoon, dakilang Ama, O Diyos, ay maipamuhay nila, Panginoon, upang ang iyong pangako, dakilang Ama, ay maranasan nila, matanggap at biyaya, Panginoon, nagmumula sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. Ito po yung aming samot dalangin na may pananampalataya. Pasasalamat sa pinakamataas at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Let us receive the blessing from the Lord. May the grace of God, the love of Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Let us remember the blessing from the Word of God to honor our parents. For those who have no parents now, as of this moment, honor your elders, that we will receive the blessing He has intended long